Ngayong araw nga mga pangga ay magpapakural tayo dito sa farm natin. Bago nga ang lahat ay umalis muna tayo sa farm. Tayo muna yung aalis ngayon kasi si Normie ay nag-i-edit. Pumunta kami ng kuya ko sa isang hardware dito malapit sa farm. Kailangan na kasi talaga natin lagyan ng kural yung farm natin para kahit papano may privacy naman tayo. Grabe talaga yung panahon ngayon. Sobrang init. Maaagnas talaga tayo ba? Huy. After ng ilang oras namin dun sa sentro para sa pag-order, bumalik agad kami sa farm at ito na nga, sinimulan na yung pagbuta sa lupa para sa paglalagyan ng tobo. Ang hirap pala nito, no? Akala ko sobrang dali lang ba? Yung unang napag-usapan talaga namin dito ni Norme ay gusto namin concrete talaga. Kaso nga lang, mas mahirap pala yun. Kasi nangangailangan pa ng permit galing sa city. At hindi lang yun, mas times 3, times 5 pa siguro yung budget na kakailanganin namin pag concrete yung gagawin namin na koral. Kaya naman ngayon, ito na lang muna. Yung ginagawa nga namin ngayon ay naglalagay kami ng palatandaan na lalagyan ng tobo. Ang isang sukat nitong kawayan ay 10 meters. Ibig sabihin, 10 meters lang ang pagkakalayo ng bawat tobo. Ang purpose ng tobo ay yun na magsisilbi maghahawak ng hagwire na ilalagay natin. Pero kahit nga hagwire at tobo lang yung ilalagay natin, sobrang laki pa rin yung nagastos natin. Maya-maya nga ay dumating na yung in-order namin. Ang presyo pala ng bawat tobo ay 884 tapos 30 pieces yung binili namin. Sa tobo pa lang ay nakagastos na kami ng 26,520. Pero itong 30 pieces na tobo na to ay kulang pa to para sa 2.5 hectares natin na farm. Ang bawat tobo nga ay nagsusukat ng 18 to 20 meters. At since bawat tobo ay kailangan lang natin ay 6 meters, yung isang tobo na binili natin ng 884 ay hahatiin natin ng 3 beses. Bumili na rin pala kami ng semento kasi bubuhusan yung tobo para may lakas naman kahit papano. Yung pauna na semento na binili natin ay 7 pieces lang. At yung presyo ay 195. So sa semento nakagastos din tayo ng 1,365. At since wala pa tayong kurente dito, makikiconnect pa tayo sa kapitbahay. Kaya naman bumili na tayo ng sarili nating extension wire. Ang sukat nito ay 20 meters at ang per meter ay 52 pesos. Plus yung socket at saksakan pa niya na nagkakahalaga ng 25 pesos. So sa extension wire, nakagastos din tayo ng 1,090 pesos. Dahil nga wala tayong masyadong mautusan ngayon dito, sinubukan ko ng hakutin isa-isa yung mga tobo. Kaso nga lang, sobrang bigat pala. Para matatai ka sa sobrang bigat talaga. Huy! Iniisip ko nga kung yung 30 na tobo yung hahakutin ko, siguro payat na ako ngayon. Huy! Sa isang tobo pa lang, parang mababali na yung bewang ko. Nung naghapon nga, ito na, marami na yung napuputol na mga tobo. Yung tobo na yan ay hindi pa talaga final kasi lalagyan pa yan ng bakal para may kakapitan talaga yung hagwire na binili natin. So bumili tayo ng 5 9mm na bakal. At bawat bakal ay nagkakahalaga ng 110 pesos. So sa 5 ay nakagastos din tayo ng 550. So ganito pala yung uluhan ng tobo para hindi mapasukan ng tubig pag umuulan. Sa 30 pieces na tubo na binili natin ay nakagawa tayo ng 90 pieces na tubo na gagamitin natin para sa kural natin. Nung sumunod na araw nga ay nagsimula na silang magbuhos para sa mga poste. Syempre medyo matatagalan pa talaga to kasi papatigasin pa yung semento. Nga pala nakagastos din tayo ng 5,000 pesos para sa labor sa pag-welding sa poste natin. Additional pa sa binili natin na welding rod na 700 pesos ang isang box at yung cutting disc na 7 pieces na nagkakahalaga naman ng 35 pesos each. So nakagastos din tayo ng 245 pesos. Yung style nga pala dito sa pagbuhos ay nilalagyan muna ng mga bato para daw hindi tayo masyado malakihan sa expenses natin sa semento. Yung pagkural nga natin na hindi natin sinagad sa boundary ng farm natin. Dahil nga nung nagpa-survey tayo dito sa farm natin, nalaman natin na yung daan ngayon ay hindi pala talaga yun yung daan. In case dadating yung panahon na susundin talaga yung daan dito, hindi na kami mahihirapan. Kasi kahit papano may space na kami konti na in-adjust before yung kural natin. Ito nga si Norme, nagmamasa para naman daw may ambag siya konti sa pagkural dito sa farm natin. Huy! Sobrang bigat pa naman talaga ng semento. Tingnan mo naman si Norme, pinaisa-isa pa. Huy, maabutan tayo ng next month niyan. Kaya naman tinulungan na siya ng kuya ko para mas maging madali at mabilis syempre. Ngayon nga ay masaya na si Norme kasi may isang poste na siya talaga ang nakapagpatayo. Ay, naglagay lang pala ng semento. Ito palang tinitignan niya ay basihan para hindi matabingi yung tubo natin. Ang kagandahan lang talaga dito kay Norme ay nag-e-explore siya. Parang lahat ng bagay ay gusto niyang subukan. Hala, sige, sayo na. Yung corona ng pagiging explorer. Nasa bokabularyo niya daw kasi na never stop learning. Kaya naman sinusubukan niya talaga ang pwede niyang subukan. Kasi nga, for sure, pag marami kang natututunan sa buhay, ay marami ding opportunity na magagrab mo. Kasi hindi ka takot mag-explore. At syempre, malayo din yung patutunguhan mo pag marami kang alam. Isa sa napakalaking achievement nga to sa amin na nakapagkural kami dito sa farm. Kasi hindi din basta-basta yung budget na nilaan namin dito. Hindi din namin lubos akalain na habang ginagawa yung bamboo house natin, at the same time ay nakakapagkural tayo. Noong mga sumunod na araw nga ay nagdagdag ulit tayo ng 30
pieces na tubo para sa kural natin. This time, medyo nakaless tayo. Kasi yung isang tubo ay nasa 860 na lang. So total na nagastos natin ay 25,800 pesos. Ito nga din pala yung pauna na hardware na binili natin. Ang bawat hardware ay nagkakahalaga ng 940 pesos. Tapos 10 yung binili natin. So ang total na nagastos natin sa hardware ay 9,400 pesos. Pero yung 10 na hardware na yan ay kulang pa yan para sa 2.5 hectares na farm natin. Huy! Kaya naman nagpadagdag tayo sa pagbili ng hardware. Pero itong binili natin ay sa Tagum City na natin to pinabili. Kasi doon medyo mura. Yung hardware doon ay nasa 710 pesos each. At 12 pieces tong pinabili natin. So dagdag tayo sa expense natin sa hardware ng 8,520. So ang total na hardware na meron tayo ngayon ay 22 pieces. Sana nga soon ay pagpalain tayo at makabili tayo ng bonggo. Para naman hindi na tayo mahirapan sa mga materyales na bibilhin natin. Panigurado kung sa Tagum City tayo bumili ng mga tubo ay makakales din sana tayo. Basta tiwala lang tayo sa Diyos, dadating din yung mga pinapangarap natin. Sa pagdagdag nga natin sa pagbili ng tubo at hardware, nagdagdag din tayo ng mga bakal at semento. Huy, habang ine-edit ko to, parang ngayon ko lang na-realize na parang So bumili tayo ng 15 pieces na 8mm na bakal na nagkakahalaga ng 88 pesos. So total of 1,320 pesos. At yung isang bakal ay yung 9mm 15 pieces din at nagkakahalaga ng 115 each. So total of 1,725 pesos. Nagdagdag din tayo ng 2 semento. Bumili din tayo ng 5 kilos na tire wire. Ang per kilo ay 85 pesos. So ang total ay 425 pesos. Patapos na nga yung pagkukural dito sa harap ng farm natin. Masaya din naman kami sa kinalabasan kasi nature trips talaga. Bumili din pala kami ng 100 meters na lubid. Dahil nga sa pagkukural natin ay may mga puno na matatamaan. So kailangan din talaga natin i-sacrifice para ma-push tong kural natin. Sabi kasi daw nila pag hinayaan yung mga puno, darating yung panahon na kakainin nila tong hardwire o yung kural natin. So parang magiging useless talaga. So yung lubid ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Huy! Tulad nga ng puno ng abukado na to, kailangan siyang putulin since natatamaan talaga siya sa pagkural natin. Sayang nga talaga kasi ito yung kaisa-isang abukado natin dito sa farm. Pero kasi yung sanga niya din ay papunta sa kapitbahay. So yung puno lang yung sa atin. Huy! Kaya pinutol na lang din natin. At dahil nga may bunga tong mga abukado na to, kinuha na lang din natin kasi sayang din. Pag naayos na talaga dito sa farm ay magtatanim tayo ng maraming prutas. Marami-rami din yung nakuha natin na abukado. For sure magiging masaya si Norme nito. Pero bakit parang ako yung masaya? Huy! Ako nga pala si Inday Jenny at lumaki po ako sa farm. Ha! Itong isang puno nga na minatamaan lang ay sinapsapan na lang para hindi talaga siya maputol. At nung mga sumunod na araw, nagputol na naman ang kahoy dito sa harap ng farm natin. Dito kasi sa harap, yung mga rubber ay parang nag-uumpukan sa sobrang dami. Sa amin lang talaga, kung pwede lang, hindi na kami mapuputol kasi mas masaya kami pag marami yung puno na nakikita namin. Kaso nga lang, kailangan talaga natin mag-sacrifice para ma-push yung plano natin. Itong isang kahoy nga, kailangan akyatan para talian. Para hindi mapunta sa kapitbahay yung puno. Ready na nga si Norme para saluin yung puno dito. Oh. Kunwari, tumutulong pero takot naman. Tignan nyo naman, tumatakbo na nga. Oh. Hay nako Norme, sobrang kulit mo talaga. Ang bilis pa nakapunta sa malayo. After nga magputol ng ilang kahoy, may problema tayo. Hindi na umaandar yung sinso. Isang puno na lang sana yung kulang para matapos na to. At para bukas, iba na naman yung gagawin. After nga ng ilang minuto na pagkakarang, naging maayos din siya. Salamat sa Diyos. Ginagaya nga pala ni Norme dito yung tunog ng sinso. O diba, kuhang-kuha niya yung tunog. May isang bata na naman dito na nakikisali sa paghila ng kahoy pero tatakbo din naman ulit. Hay nako, Norme. Buti na lang talaga, marami yung tao dito ngayon sa farm. At kahit papano, may nakatulong sa amin. Kasi yung mga ganitong bagay ay hindi talaga namin kaya. Kasi sobrang haba na ng mga kahoy, baka kami ay matabunan na. Huy! Next nga ay itong sa corner lot natin, na napakahaba din. Paano kaya to? Etong kahoy na to ay kailangan talian sa taas, kaso ang hirap niyang akyatin. Kaya naman si kuya ay ginawa niya na ng paraan para makaakyat siya. Grabe yung mindset ni kuya. Oh. Yung haba nga daw na estimate yung inakyat niya ay nasa 20 feet. Itong puno na to
nga ang dahilan kung bakit hindi natutuloy yung pagkural dito kasi nga si Mia Pique talaga siya. Kahit nga hindi pa sinisimulan yung pagputol ay hinihila na nila yung lubid. Si Norme naman ay nasa kabilang side ng kalsada para in case na may dumaan ay mapipigilan sa pagdaan. Grabe talaga yung paghila nila sa lubid para yung kahoy hindi mapunta sa bahay ng kapitbahay. Sa awa ng Diyos, sa kalsada naman talaga siya napunta. Dahil nga tapos na nating i-clearing yung mga puno na matatamaan sa kural natin, panigurado, sunod-sunod na tong paggawa ng kural talaga. Kinat na nga natin tong mga kahoy kasi kahit papano magagamit natin to ng panggatong. Pagkatapos nga ng lahat ay nag-snacks muna kami ng lansones. Siya talaga yung naunang manguha. Akala mo talaga siya yung napagod sa pagputol at paghila ba? Yung total na nagastos pala natin as of now sa pagpapakural natin ay 83,825 pesos. Hindi pa kasali yung sweldo sa mga gumagawa at graba na ginamit para sa semento. O siya, hinihingal na ako sa overvoice na to. Sa susunod na naman. Bye!